Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, subukan naman natin itong MG G50 Plus. Ano, ready ka na? Parati naman eh. Tara na! Ang makina nito ay 1.5-liter turbocharged gasoline engine. May maximum power ito na 181 PS at may maximum torque naman na 285 Nm. Ang transmission nito ay 7-speed wet DCT o kaya 6-speed manual transmission. Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list, at loan calculator para malaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. At sa episode na to mga katandem, meron tayong dalawang special guest. Parehong napakagwapong artistahin. Kaya nga. Naks! Man. Unang-una na dyan ang ating Korean friend, Ju of Soju Cars. Hi naman dyan. Hello! At syempre, kasama rin natin ngayon si Kyle Leong ng Kyle Leong Cars. Yun o, di ba? Ang gagwapo. Smile naman dyan. Yan. Hindi pa kayo naka-follow, hindi pa kayo naka-subscribe sa kanila, mag-follow and subscribe na kayo. Send Gcash. Number. Kala ko send stars lang. So yun na nga, ang gamit nating sasakyan ngayon, no, yung MG G50 Plus. Sa labas, napakalaki niya, no? Parang sinasabi yata nila MPV to, pero yung size nito parang van na eh. Tapos yung styling naman sa unahan, sobrang classy niya dahil lalo na yung sa ilalim ng bumper, yung may mga chrome lines. Tapos simpleng-simple yung design, pero medyo social eh. Social siyang tignan. Sa sides naman, medyo boxy siya. Pero ang maganda kasi doon, ibig sabihin spacious sa loob at saka malalaki yung mga pintuan. Kaya madaling pumasok tsaka lumabas. Oo nga naman, yan yung mga hirap ko eh, lalo na pagka mga SUV, di ba? Sasampa ka muna bago ka makapasok. Pero dito, hindi ganun kahirap. Pagpasok mo, upo na lang. Oo. Pati yung likod niya, no? Sobrang social din na itsura, simple yung design ng ilaw. Pero pag tingnan mo maigi, no, may mga details siya. Akala mo parang isang ganun lang, pero hindi, no? May black pa siya dun sa gitna eh. Tapos yung upper part niya, may black din, may spoiler, merong third brake light, may wiper, defogger, camera sa likod, parking sensors. Meron pa siyang parang silver na diffuser sa baba. Tapos may mga chrome accents din. Dahil MPV to at meron tayong mga sakay sa likod, tanungin naman natin sila anong tingin nila dito sa loob ng sasakyan. So, gusto ko talaga dito dahil ito yung G50 Plus Lux na yung top of the line. Naka-captain seats na kami dito sa likod ni Joe. So, very comfortable siya. May armrest ako dito. Ang spacious niyan, sa sliding upuan. Pwede siyang i-recline din. So, depende na lang sa negotiations nyo dun sa third row passengers kung gaano karaming leg room gusto nyo ibagay. Pero kung itodo mo talaga to kasi supremely comfortable dito. I really love the space here at the back. Oo, tsaka malayo yung tuhod niya dito sa sandala ni RM. Ganito kalayo. Yan. Oo. Ba to? 7-8 inches. Oh, malaki yun. How did you know that's 8? Ayun lang. Kasi 8 daw eh. Hindi, pero umupo kasi ako dyan sa likod kanina, no? Dalawang fist ko yung space, pero 5'8 ako. So, maluwag talaga. Eh, ikaw, Joe, ano naman palagay mo dyan sa likod? Wow, sobrang spacious at kanina tinry ko dito sa third row. Third row, oh. Kasya ka? Kasha. Oh, really? Di ba I'm 5'10", 5'11", depending on the day. You know, sometimes 6, sometimes 8. Pero napaka-spacious and you still have space for stuff. Oh, yeah. Oo. Grabe, ano? Ang lalaki pala ng mga pasahero natin sa likod. Ha? Sometimes 6, sometimes 8. And yung suspension, di ba? Yung suspension sa likod is torsion, but it doesn't feel like a torsion. It feels like a motor link. True. Siguro dahil nga ang laki rin ng ang haba rin ng wheelbase, no? Kaya yung talbog mo sa likod, hindi mo maramdaman masyado sa unahan. Oo. Tapos yung sa unahan, hindi mo rin masyadong maramdaman sa likod. Oh, sometimes you feel you're 6 and you're 8.
At saka in fairness din, yung sabi nga ni Juno, yung space kasi dun sa likod, kahit nakapang 7-seater na setup siya, kasya pa rin yung luggage sa likod eh. So ganun siya kaluwag. Sobrang sulit. Plus yung power pa, 1.5 liter kasi to, pero naka-turbo. Kaya may bigay talaga siya. Plus, naka 7-speed wet DCT pa. Kaya yung shifting mo talagang medyo, pagka talaga mga DCT, ang bibilis din no? Ang bilis ng acceleration mo. I want to add na as a Grab car lover, di ba when you call 6-seater, sometimes di ba there's Adventure, there's like a Highlander, sometimes like Veloz, Avanza. It doesn't feel like I'm paying the premium to get those. Like I want at least Innova. But like let's say if you use this one as a 6-seater, now everybody will be super happy. Lots of luggage, especially airport pickup. This car should be, Pwede, sana this car na lang, di ba? Pwede. At saka parang it's easier to go on the third row seat kasi merong daanan sa gitna ng dalawang captain's chair. Speaking of which pala meron din pala tong 7-seater kasi ang gamit natin pero yung inupuan ko kasi kanina dun sa showroom, naka-bench type yung second row, so pwedeng 8-seater din pala kung gusto niyo ng 8-seater. So far sa driving talaga kayang-kaya niya yung katawan, steering very light, shifting okay, yung brakes okay How about din. if I shake the car? Di ramdam. Konti lang. Mas nararamdaman ko yung upuan hindi Okay, yung let's all sasakyan. shake together. We're still alive, buhay. Meron din pala tong paddle shifters So kung kailangan mo palang gamitin yung manual mode nito, kailangan ilagay mo muna sa S, so sa sequential para gumana siya. Pero okay naman at least nandyan siya. Hindi siya lightning quick pero usable. Lalo na kung magda-downhill ka, usable siya. Ang infotainment screen natin, 12.3 inches with Android Auto, Apple CarPlay, at meron din Bluetooth connectivity, meron din tong cruise control, climate control yung aircon natin. Oo nga pala, ngayon maglalakad kami na maglilibo tayo, papunta tayo ng Sinta. So restaurant siya sa Salve. Meron sinta. Buko ng papaya. Yeah! Koreano yan Punta tayo ng Sinta, sa Tagaytay para kumain. So mamaya iinggitin ko na lang kayo, papakita ko yung kakainin namin. Tapos kung interesado rin kayo, pumunta rin kayo doon. Ang entry level ng MG G50 Plus ay nagkakahalaga ng 1,048,888 pesos. Ang mid-variant naman ay 1,198,888 pesos. At ang top of the line naman ay 1,288,888 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat po sa MG Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good. And the bad. Sa bad, ang una kong napansin, yung shifter niya kasi, yun yung right stalk. So, baka akala nyo na mag-wiper kayo pero nag-shift pala kayo. So, alamin nyo muna before nyo i-drive. Pero hindi naman siya lumilipat kasi na-accidenting na ganun ko. So, nagda-drive kami, tapos pinindot ko, hindi naman siya lumipat. Yan. Okay. Pero yun nga lang, syempre nakakalito. Ba't gano'n walang nangyayari? Nandito pala sa kaliwa yung walang Hinahanap pa yung wiper, di ba? Yung makina nito, malakas naman. Pero kung naghahanap ka talaga ng matulin, hindi ito yon. Pero kayang-kaya niyong dalhin yung katawan. Isa pang nakita ko, yung infotainment screen niya kasi pagka may pinindot ka, may konting lag siya. Pero kasi, once naman na nandun na, kunyari, before ka umalis, na-connect mo na lahat, naayos mo na lahat, okay na rin yun. Sa good naman, unang-una yung price. Kasi sobrang affordable nito para sa ganitong size ng sasakyan, para sa ganitong comfort. Sobrang sulit siya sa presyo. Ako naman, ang nagustuhan ko dito yung space, So, para sa amin na laging maraming dala, gawa ng may bata kami ngayon, marami akong mga susuksukan. At the same time, meron ka pang legroom pa rin na natitira. So, komportable pa rin yung pagkakaupo. Gustong gusto ko rin yung itsura kasi sobrang social niya kahit hindi siya mamahalin. Sa interior naman, kahit na simple lang yung styling niya, may mga soft touch materials din naman. Kaya pag tumama ka, diba, hindi masakit. So, Ju, meron bang gustong sabihin sa G50 tapos invite mo na rin sila sa channel mo? Hello, if you want to bring your family to road trips with big spaces in comfort, in style, consider the MG G50 Plus.
Please also do follow me in Soju Cars. Thank you. Soju Lim in Instagram and Juyak Lim in TikTok and Soju Cars in Facebook. Yun. Ikaw, Kyle, any masasabi mo sa G50? Ako naman, very impressed lang talaga ako sa coaching to kasi very versatile niya tapos napaka-affordable niya for what it gives you, no? Really, consider this vehicle pag naghanap kayo ng family car, pag naghanap kayo ng kahit pang daily car ninyo na once in a while kailangan nyo magsakay ng maraming gamit or ng tao, perfect na perfect talaga ang coaching to. And also, please do subscribe to Kyle Yung Cars on YouTube and sa Facebook mahanap niyo rin ako at Kyle Yung Cars din. Yun. Okay, wala na ako masasabi kasi ang galing ng dalawa natin sa likod Actually, pwede sila mag-over. Okay na. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa video namin. O, next video na. Ingitin muna namin kayo ng pagkain. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. Teka, ilang inch ba yung aircon? Ilang inch yung aircon? Ay, aircon, yung screen. Screen.